Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1451, bumalik sa bahwang. Ang puso ni Linfang ay kasing tahimik ng tubig habang nakasakay siya sa kanyang espada sa kalangitan sa itaas ng Zuyu. Nawasak ang Tian Shasek. Kasabay nito, ibinalik din niya ang batong Tian Zuan kay Tian Zuan. Ang batong iyon ay isang hindi kapani-paniwalang regalo at hindi na ito kailangan ni Linfang. Sa wakas ay natapos na ni Linfang ang matagal na niyang gustong gawin dito sa Ganyu, napakagaan ng pakiramdam niya. Sa pagkakataong ito, hindi pumunta si Linfang sa Yangzhou City, sa halip ay pupunta siya sa dating Imperial City. Nagpaalam na siya sa mga kaibigan at kapamilya niya, kaya hindi na niya kailangan pang maranasan iyon, sobrang lungkot. At muli, hindi siya maaaring manatili sa Yangzhou City magpakailanman. Sa pagkakataong ito, mas mabuting umalis na lang at sa susunod, baka makagawa na siya ng maliit na mundo para isama ang mga kaibigan at kapamilya niya. Ang dating imperial na lungsod ng Zuyu ay hindi mukhang kasing ganda ng dati, ngunit ang Celestial Academy ay umiiral pa rin. Gayunpaman, unti-unti itong nahuhulog. Ilan lamang sa mga dating guro ang nagpatuloy sa pagtatrabaho doon. Noon, pinangunahan ng pangalawang prinsipe ang Celestial Academy sa likod ng mga eksena. Pagkaalis ni Duan Wuya, wala na itong suporta sa imperial. Pagkatapos ay namatay din si Yan Yu Pingsheng at nagsimulang mawalan ng impluensya ang akademya. Lumakad si Linfang sa mapanglo na Celestial Academy. Dumaan ang ilang mga disipulo, ngunit napakakaraniwan nila. Mayroon lamang dalawang mas malakas na kabataang disipulo na nakatayo sa gitnang tore. Siyempre, sa antas ng cultivation ni Linfang, hindi posibleng ikumpara sila sa kanya. Huminto si Linfang sa harap ng Central Tower ng ilang minuto at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Tumingon ang dalawang disipulo at tumingin kay Linfang. Kumunat ang noo nila. Nakakailang. Parang ang bagal niya maglakad, pero ilang segundo lang, ang layo-layo na niya. Pagkatapos ay naglakad si Linfang sa isang halamanan. Parang mga peach ang amoy nito at may mga talulot na nakalatag sa lupa at lumulutang sa hangin. Napakasarap magpahinga doon. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at dahan-daang naglakad patungo sa pavilion. Noon, gusto ni Yan Yu Pingsheng na magpalipas ng oras doon, magpatugtog ng musika, magnilay. Napatingin siya sa kinauupuan ng kanyang guro. May nakaupo pa, nakasuot ng puting damit, mahaba ang buhok, at naglalaro sila ng sitar. Ang taong iyon ay huminto sa paglalaro ng sitar at ngumiti kay Linfang. Gusto ng guro si Zinia noon, kahit hindi siya masyadong malakas, outstanding pa rin siya. Akala niya hindi ako kasing galing niya sa pagtugtog ng sitar pero actually, alam ko lahat ng kanta niya. Alam ni Linfang na si Wen Aozu iyon. Sa totoo lang, alam ni Linfang ang lahat ng iyon. Siyempre, mamaya, mas gusto kanya. Sabi ni Wen Aozu na nakangiti ng pilit. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Sabi ni Linfang, nakatingin kay Wen Aozu sa kakaibang paraan. Tumanggo si Wen Aozu at ngumiti. Nagtataka ka kung babae ba ako o lalaki. Talaga. Tumingin si Linfang kay Wen Aozu, kasing ganda siya ng isang babae. Noong naglalaro siya ng sitar kanina, naisip ni Linfang na babae ito. Siya ay may mahabang payat na mga kamay, ang kanyang mahabang buhok ay maganda. Hulaan mo, sabi ni Wen Aozu, dahan-dahang naglalakad patungo sa taniman. Tumingin si Linfang sa puwitan ni Wen Aozu. Sinabi ni Wen Aozu kay Linfang na ang Wen clan ay mayroong teleportation portal sa Zuyu na humantong sa Bahwang Province. Nandyan ba? Sinundan ni Linfang si Wen Aozu saglit bago sila nakarating sa isang lugar na may ilusyong chi. Ilusyon ba iyon? Bulong ni Linfang. Isa rin itong deployment spell. Nakangiting sabi ni Wen Aozu. Pagkatapos, pinaso. Napagtanto ni Linfang na ang mga hakbang ni Wen Aozu ay mukhang kakaiba na parang may misteryosong lakas. Tumitaw ang ilang mga banal na marka at ang espasyo sa harap ng isang puno ay naging baluktot. Sinundan ni Linfang si Wen Aozu. Nagbabago ang espasyo sa paligid nila. Isang altar ang bumungad sa kanyang harapan, iyon ay ang teleportation portal. Kahit na ang mga high-level na Zone Cultivator ay hindi man lang makalikha ng spell na iyon, tama ba? Nagulat si Linfang nang makita ang advance ng isang deployment spell doon. Sa katunayan, ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay hindi man lang madaanan ito ng mag-isa, lalo pa itong makita. Kahit maglakad sila dito, ordinaryong taniman lang ang makikita nila. Nakangiting sagot ni Wen Aozu. Si Linfang ay nagsimulang mag-aral ng deployment spells ngunit kalaunan ay huminto siya dahil marami siyang dapat pag-aralan. Bumalik na tayo. Nakangiting sabi ni Wen Aozu. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad, tumalon sa altar, naglagay ng maraming malabo na kristal sa loob, at pinaandar ito. Isang nakakatakot na lakas ang bumangon sa hangin at pinalibutan sila ng mga ilaw. Ang pag-teleport sa isang napakalayong lugar ay nangangailangan ng napakaraming mga kristal. Bulong ni Linfang. Sa mga cosmic energies, na gumagamit ng lakas ng lupa at langit, ang teleportation ay mangangailangan ng mas kaunting enerhiya. Paliwanag ni Wen Aozu. Ramdam ni Linfang ang lakas ng mga banal na marka, ngunit sa kabuuan, nakita pa rin niya na napakahiwaga ang buong proseso. Ang mga ilaw ay lalong nakakasilaw, at pagkatapos, sila ay nawala. Agad silang dumaong sa teritoryo ng Wen clan. Sa isang kisap mata, sila ay naglakbay sa isang hindi kapani-paniwalang distansya. Hindi ba napakamahal maglakbay gamit ang altar?
Tanong ni Lin Fang kay Wen Aozu. Tumawa si Wen Aozu at sinabing, talagang, ito ay napakamahal at nangangailangan ng mga espesyal na bagay. Bukod dito, hindi rin kapanipaniwala ang mga banal na marka na naglalaman ng altar. Ang aking angkan sa una ay gumawa ng altar dahil ito ay maginhawa. Sulit naman ito, ngunit syempre may presyo ito. Kung gusto mong umuwi minsan maaari kang pumunta at hilingin sa akin na gamitin ito. Nagkibit balikat si Lin Fang at ngumiti. Salamat. Sana lang wala kang anumang pagkiling. Sabi ni Wen Aozu. Nakikita niya na may ilang pagdududa si Lin Fang pagdating sa kanya. Ngayon, alam na ni Lin Fang ang social status ni Wen Aozu sa Wen clan at iba pa. Bumalik ka na, lumitaw ang ilang mga silhouette. Naroon si Wen Tiange at nakangiti kay Lin Fang. Ginoong Wen. Sabi ni Lin Fang na tumatango at nakangiti sa matandang katabi ni Wen Tiange. Si Lin Fang ay nakapunta sa kanyang kaarawan noon. Lin Fang, uminom tayo ng kaunti. Last time, wala na tayong oras. Sabi ni Mr. Wen na nakangiti ng palakaibigan. Sige. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Ginamit ni Lin Fang ang kanilang teleportation portal, kaya kahit na ayaw niyang huminto, kailangan niyang gawin ito dahil sa pagiging magalang. Tara na, sabi ni Mr. Wen na masayang nakangiti. Dumating sila sa isang patio ng isang pavilion. Lin Fang, isa kang tunay na bayani. Noong nakaraan, nakita ko kung gaano kagaling, at sa 2 taon mula ngayon, bukod sa mga emperador, walang makakalaban sa iyo. Kasing lakas mo na rin ako. Nakangiting sabi ni Mr. Wen. Si Wen Tiange ay natural na nagbuhos ng alkohol sa baso ni Lin Fang, na parang kaibigan ni Lin Fang ang Wen clan. Binobola mo ako. Malayo pa ang lalakbayin ko. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Si Mr. Wen ay isang cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi, nakapatay pa siya ng maraming cultivator ng ika-9 na layer ng Zunqi. Magalang ang matanda, ngunit hindi ibig sabihin na nagsisinungaling siya. Noong huling beses nang pumunta si Lin Fang sa Wen clan, hindi siya ganoon kalakas, ngunit ngayon ay halos kasing lakas na siya ng matanda. Iyon ay ganap na katotohanan. Hindi kita binobola. Sana kasing lakas mo sina Tiange at Aozu. Baka sakaling matalo nila si Zia Tianfan. Nakangiting sabi ng matanda. Naalala ni Lin Fang si Zia Tianfan, hinamon niya ang ilan sa pinakamalakas na batang cultivator ng probinsya. Tumipas na ang 7 araw, kaya ano ang ginagawa ni Zia Tianfan ngayon? Mister, gaano kalakas si Zia Tianfan sa iyong palagay? Tanong ni Lin Fang. Siya ay palaisipan. Tinalo niya si Sikong Xiao mula sa Sikong clan at isang malakas na cultivator mula sa Godly Xiaoyao sect. Umalis siya sa gitnang bahwang pagkatapos noon at ngayon ay hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Alam mo ba kung saan siya galing, mister? Tanong ni Lin Fang. Maraming alam ang Wen clan, kaya marahil alam nila ito. Si Zia Tianfan ay biglang bumangon, kailangan niyang galing sa isang mahalagang lugar. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1452, Assassins and Watchers. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Wen, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Fang sa malalim at makabuluhang paraan. May alam si Mr. Wen. Ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Mr. Wen. Tiningnan ni Lin Fang ang kanyang ngiti at huminga ng malalim. Ang banal na lungsod, pinakagitnang bahagi ng kontinente. Sabi ni Lin Fang. Inisip ni Lin Fang ang lahat ng mahiwagang bagay na hindi niya naiintindihan habang sinasabi niya iyon. Bakit ang sinaunang larangan ng digmaan sa dagat ng Huang ay may hugis ng Zuyu? Bakit lumitaw doon ang libingan ni Empress Xi at ang demonyong nagtatak sa mga bakas ng dakilang emperador? Bakit tinatakan ng demonyo ang tinubuang bayan ng dakilang emperador na si Zuyu? Sino ang mga taong nakilala niya sa mga dambana? Dahil may sagot ka, bakit nagtatanong? Natatawang sabi ni Mr. Wen at humigop ng alak. Ibig sabihin, tama si Lin Fang. Si Zia Tianfan ay mula sa banal na lungsod, kaya walang pumihil sa kanya na hamanin ang lahat ng mga taong kabilang sa mga makapangyarihang grupo sa bahwang. Saang grupo siya kabilang? Ang mga tao mula sa banal na lungsod ay maaaring pumunta dito ayon sa gusto nila, ngunit kailangan nating magbayad gamit ang mga binhi ng kapalaran upang makuha ang susi sa banal na lungsod. Tanong ni Lin Fang. Tumiti si Mr. Wen ngunit umiling, hindi ganoon kadali. Maraming tao mula sa banal na lungsod ang pupunta sa lalawigan ng bahwang, ngunit sa taong ito lamang. 1 taon pagkatapos naming umalis sa larangan ng digmaan. Nagulat si Lin Fang. Bakit ngayong taon? Bakit kailangan nilang magbayad gamit ang mga buto ng kapalaran? Talaga. Nakangiting sabi ni Mr. Wen at tumango. Kaya si Zia Tianfan ay hindi lamang ang cultivator mula sa banal na lungsod sa bahwang sa ngayon. Tanong ni Lin Fang. Siyempre, noong wala ka, maraming tao ang sumikat. Nakangiting sabi ni Mr. Wen. Nagulat si Lin Fang. 7-8 araw pa lang siya umalis at may mga sumikat na. Siyempre, sa 1 taon, aalis sila sa bahwang, kaya panauhin lang sila rito. Nakangiting sabi ni Mr. Wen. Alam ni Lin Fang ang ibig niyang sabihin. Bukod pa rito, sinasabi ni Mr. Wen kay Lin Fang ang mga bagay na iyon dahil lang kay Lin Fang ay may napakataas na katayuan sa lipunan ngayon. Mister, nakapunta ka na ba sa Holy City? Nakangiting tanong ni Lin Fang. Meron pero bumalik ako. Natatawang sabi ni Mr. Wen. Bakit? Tanong ni Lin Fang. Matanda na ako, hindi ito bagay para sa akin doon. Walang pakialam na sagot ni Mr. Wen. Parang gusto na naman niyang tumawa.
Gusto pang magtanong ni Lin Fang ngunit kinontrol niya ang sarili, nakikita niyang ayaw na masyadong sabihin ng matanda sa kanya. Sana makapunta ka, Tiange at Aozu doon. Mahirap pero sigurado akong malalagpasan mo ang mga issue. Sabi ni Mr. Wen. Medyo lasing na siya. Lalo siyang naging bukas sa kanya, na para bang si Lin Fang ay isa sa kanyang mga anak o apo. Ang matanda ay hindi madaling malasing, siya ay daan-daang taong gulang, ngunit ang potensyal ni Lin Fang ay halos walang katapusan. Sa makatuwid, ang pagiging kaibigan sa kanya ay maaari lamang maging kapaki-pakinabang. Masayang-masaya si Lin Fang na makapag-usap tungkol sa mga ganitong paksa kay Mr. Wen. Wala nang masabi si Lin Fang kaya nagpa siya siyang umalis. Sinabihan ng matanda sina Wen Tiange at Wen Aozu na paalisin si Lin Fang. Tumiti siya at sinabing, lahat kayo mga kabataan, sana maging malapit kayong magkaibigan. Mister, alis na ako. Paul, sabi ni Lin Fang na kamakaway. Pagkatapos ay bumangon si Lin Fang sa hangin kasama sina Wen Tiange at Wen Aozu sa kanyang tagiliran. Kahit na ang mga gusali ng gobyerno ng Wen clan ay napakalawak, pagkaraan ng maikling panahon, si Lin Fang at ang dalawang iba pa ay nakalabas na. Tumingon si Lin Fang at ngumiti sa kanila. Salamat sa pagsama sa akin, mga kapatid. Sige, Brother Lin, ingat ka, sabi ni Wen Tiange na tumatango. Tumiti din si Wen Aozu kay Lin Fang. Ngunit biglang, si Lin Fang at ang dalawang iba pa ay nakarinig ng ilang malalakas na tunog. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay dumagsa sa kalangitan, at naramdaman ni Lin Fang at ng dalawa pa na sila ay papatayin. Biz. Lumitaw ang liwanag ng espada sa hangin sa itaas nila. Parang may puyo ng tubig na sumisipsip sa kanila patungo dito. Isang espada ang namuo at ito ay napakabilis. Si Lin Fang ay naglabas ng Sword Chi at Demon Energies, habang si Wen Tiange at Wen Aozu ay naglabas ng Death Chi. Mag-ingat ka, sa likod mo. Nakita ni Lin Fang ang nakakasilaw na sword lights na gumagapang sa likod ni Wen Tiange at Wen Aozu. Ang espadang iyon ay napakabilis. Ang espadang iyon ay hindi nakapatay kay Wen Aozu, ang target nito ay si Wen Tiange lamang. Sa likod, sabay sigaw ni Wen Aozu. Hindi siya kailangan ni Lin Fang na sabihin sa kanya ang anuman, naramdaman din niya ang mga enerhiya na nagmumula sa kanyang likuran. Walang alinlangan, ang mga taong iyon ay mga mamamatay tao. Gayunpaman, ang pag-atake ng espada na iyon ay hindi pa pumatay ng sinuman, nakakaiba dahil kadalasang pinapatay ng mga assassin ang kanilang mga target. Gayunpaman, ang sword energies na nagmula sa likod ni Lin Fang at sa likod ni Wen Tiange ay mas nakakatakot kaysa sa nagmula sa itaas. Namutla ang mukha ni Lin Fang. Naiwasan niya ang pag-atake dahil mayroon siyang walang laman na robe sa kalawakan, para makapagtago siya ng ilang segundo, ngunit iba si Wen Tiange. Masyadong mabilis at masyadong nakakatakot ang pag-atake ng espadang iyon. Alam ni Lin Fang na malakas si Wen Tiange, ngunit malamang na hindi niya maprotektahan ang sarili laban sa gayong pag-atake. Kahit na si Lin Fang ay hindi malayo kay Wen Tiange, hindi niya ito matutulungan, kaya kinailangan ni Wen Tiange na umasa sa kanyang sarili. Pumunta si Lin Fang sa isang bakanteng espasyo at nawala. Ang espada ay tumusok sa hangin kung saan si Lin Fang ay nakatayo sa pangalawa, ngunit hindi siya nasaktan nito. Habang nawala si Lin Fang, naglabas si Wen Tiange ng nakakatakot na enerhiya, kasabay nito, naglabas siya ng walang laman na lakas ng espasyo at ang espasyo sa paligid niya ay naging distorted. Slash. Ang lakas ng espada ay tumagos sa baluktot na espasyo, at sa parehong oras, ang espada na nagmumula sa itaas ay nagpatuloy din sa paggalaw patungo kay Wen Tiange. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang walang laman na space energy para makaiwas sa unang pag-atake, kaya ano ang magagawa niya sa pangalawang pag-atake na ito? Biz. Lumitaw ang nakakasilaw na mga gintong ilaw, at isang nakasisilaw na palaso ang bumaril. Ang gintong arrow na iyon ay bumagsak sa espada sa itaas ni Wen Tiange. Ang espada ay nanginginig, ngunit patuloy na gumagalaw pababa. Ang assassin na nagsisikap na patayin si Wen Tiange ay hindi ganoon kadaling sumuko. Gayunpaman, inilabas ni Wen Aozu ang sarili niyang sword energies na nakipagsagupaan sila sa sword energies. Break. Galit na sigaw ni Wen Aozu. Naglabas siya ng nakamamatay na abstruse energies, na pinilit na lumayo ang assassin. Pagkatapos, isa pang palaso ang gumagalaw patungo sa kanya. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ginamit niya ang kanyang deadly demon punch para suntukin ang ulo ng silhouette na iyon, na agad na nagpasabog. Ang mga mamamatay tao ay bihasa sa pagtatago at pagpatay, kaya kung nabigo ang kanilang unang pag-atake, kadalasan ay ganap silang nabigo. Kasabay nito, sinalakay din ni Wen Tiange ang isa. Mabilis siyang nagpakawala ng sword energies at lumikha ng sword territory na pumutok ng buhay sa kalaban, ngunit hindi natuwa si Wen Tiange tungkol dito. Dahil nabigo ang assassin na patayin siya, hinayaan siya ng assassin na patayin siya. Pinatay lang siya ni Wen Tiange dahil pinayagan siya ng assassin. Tumingin si Lin Fang sa malayo at nakakita ng isang taong may busog at palaso. Nakasuot sila ng puting damit, na may nakaplated na sombrerong kawayan. Ito ay isang tagamasid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1453, Counter-Strike. Matagal na akong hindi nakakita ng tagamasid. Bulong ni Lin Fang. Kung hindi pa nakisali ang Watcher, baka namatay na si Wen Tiange. Siguradong Watcher iyon ni Wen Tiange, isip ni Lin Fang. Lalo siyang na-curious sa Watchers.
Nakapagtataka, may watcher si Wen Tiange, at walang nakapansin sa kanya. Marunong din magtago ang mga assassin. Naglakas loob pa silang maghintay sa labas ng teritoryo ng Wen clan. Talagang walang takot sila, isip ni Lin Fang. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihit sa di kalayuan. Si Mr. Wen at ilang malalakas na cultivator mula sa Wen clan ay sumugod na galit na galit. Walang kahihiyan. Galit na sigaw ni Mr. Wen. Iyon ang teritoryo ng Wen clan, isang imperial clan, at mga assassin na naghihintay sa gate para patayin ang kanilang mga batang cultivator. Si Wen Tiange ay basang-basa sa malamig na pawis. Ang mga taong iyon ay hindi masyadong malakas, ngunit ang pagsabog ng kanilang mga pag-atake ay nakakatakot. Tingnan mo, Jan. Itinuro ng isang malakas na cultivator mula sa Wen clan ng isang nakakasilaw na gintong salitang mamatay. Ang napakalaking salitang iyon ay naglalaman ng makapangyarihang death chi. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at agad na naisip ang Imperial Assassin Union. Naglabas si Mr. Wen ng nakamamatay na abstruse na enerhiya na pagkatapos ay naging isang nakamamatay na espada. Bumagsak ito sa salitang dai at pinasabog ito. Saka lamang ito dahan-daang naghiwa-hiwalay. Kailangan bang pagdaanan ni Wen Tiange at Wen Aozu ang mga ganitong bagay sa lahat ng oras? Lolo, dumating ang 3 assassin na iyon para patayin kami. Sabi ng isang cultivator mula sa Wen clan. Sa katunayan, ang mga taong iyon ay dapat mamatay. Sumang-ayon si Lin Fang. Salamat sa iyong tulong, mahal na kaibigan, at salamat sa ama ng mga tagamasid. Sabi ni Mr. Wen sa watcher, nakangiti at tumango. Tungkulin ko iyon. Paus na sabi ng nagbabantay. Nanginginig ang kanyang naka-plated na sombrerong kawayan na ang ibig sabihin ay malamang na tumatango siya kay Mr. Wen. Tapos, nawala na naman siya. Nag-iisip si Lin Fang kung talagang umalis na ang watcher. Ama ng tagamasid. Bulong ni Lin Fang. Sino ang ama ng mga tagamasid? Sino ang mga watchers? At sino ang ama ng mga tagamasid? Isang emperador sa lalawigan ng Bahwang. Sino ang mga taong kumilos sa likod ng mga eksena? Mr. Wen, sino ang ama ng mga tagamasid? Tanong ni Lin Fang. Hindi ko rin alam. Walang pakialam na sagot ni Mr. Wen. Pero siya ang nagtataas ng watchers. Sila ang mga mortal na kaaway ng Imperial Assassin Union. Marahil ay may mga bagong ama ng tagamasid mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, o marahil ang ama ng tagamasid ay palaging iisang tao. Gaanong misteryoso. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Ang mga bagay ay naging mas at mas nakakalito para kay Lin Fang. Hindi malalaman ng maraming tao ang tungkol sa Watchers at Assassins, nakakarinig lamang sila ng mga chismis at alamat habang nagpapatuloy sa kanilang buhay. Maging si Mr. Wen ay hindi alam ng eksakto. Tumango si Lin Fang at kumaway. Aalis na ako, Mr. Paul. Lin Fang, dapat manatili ka rito ng mas matagal. Susubukan ng Imperial Assassin Union na hanapin ka at papatayin ka, sabi ni Mr. Wen. Si Lin Fang ay isa rin sa mga target ng Imperial Assassin Union. Ang kanilang nakaraang pagtatagpo ay nagpapahiwatig na silang tatlo ay may potensyal na maging mga emperador. Kailangan ko silang harapin sooner or later. Hindi ko na kayang magtago. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Magkita tayong muli, Mr. Wen. Pagkatapos ay lumingon si Lin Fang na mukhang may kumpiyansa at kalmado. Pinanood ni Mr. Wen ang pag-alis ni Lin Fang at ngumiti ng manipis. Si Lin Fang ay sobrang tiwala. Kayang-kaya niyang maging confident. Ang dakilang Oriental Greenfinch Rock na kahit na may imperial na sandata ay sinubukang patayin si Lin Fang sa larangan ng digmaan, ngunit siya ay nabigo ng maraming beses. Bulong ni Wen Tiange. Nakakatakot ang imperial na sandata ng dakilang Oriental Greenfinch Rock. Sa mga tuntunin ng bilis, opensa at depensa, siya ay hindi kapanipaniwala, ngunit nagawang apihin siya ni Lin Fang gamit ang kanyang mga lakas ng pagsumpa ng kamatayan, at muntik na siyang mapatay. Pagkaalis ni Lin Fang, tumalon siya sa kanyang napakalaking espada at naglakbay patungo sa direksyon ng gitnang bahwang. Gusto niyang pumunta ulit sa Sword City. Gusto niyang makita ang matandang lalaki mula sa Sword Grave. Nais din niyang malaman kung ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay bumalik sa libingan. Sa likuran niya, tila may ilang ulap na hinahabol si Lin Fang sa napakabilis na bilis. Napansin ni Lin Fang ang isang silhouette at sumimangot. Parang kanina pa siya hinihintay ng mga assassin na umalis. Maaari mo ba akong maabutan? Malamig nang umiti si Lin Fang at ang kanyang dambuhalang espada ay gumalaw ng mas mabilis. Sa isang iglap, malayo na siya sa di kalayuan. Pagkaraan ng maikling panahon, 2 silhouette ang lumitaw mula sa mga ulap. Nakakagulat, nawala siya sa kanila. Sino yun? Naramdaman ng isa sa kanila ang ilang mapanganib na enerhiya sa kanilang paligid. Biglang gusto nilang tumakas ngunit isang tunog ng metal sa likuran nila ang nagpabatid sa kanila na huli na sila. Mabilis na pinugutan ng espada ang taong iyon. Ang isa ay namangha, gusto nilang tumakas ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isa pang sword light na naglalaman ng maraming abstruse energies. Sino yan? Sigaw ng pangalawang assassin. Hindi ba kayo mga assassin? Hindi mo makita ang mga pumatay sa iyo. Sabi ng isang boses sa malamig na paraan. Ang puso ng assassin ay nagsimulang tumibok ng galit. Gusto niyang makatakas ngunit 2 naglalakihang kamay ng demonyo ang humawak sa kanyang leeg. Lin Fang. Namutla ang mukha ng taong iyon. Hinahabol nila siya, ngunit si Lin Fang ay muling lumitaw sa likuran nila ng tahimik.
Parang bukod sa pumatay ng tao, wala ka pang magaling. Napakadali lang napatayin kayong dalawa. Sabi ni Lin Fang. Sabihin mo sa akin kung ano ang Imperial Assassin Union. Naging madilim ang kanyang mga mata at napuno ng demonyo ang langit. Boom! Biglang naramdaman ni Lin Fang ang isang malakas na pag-atake habang ang mga enerhiya ay tumagos sa kanyang mga mata. May ibang makajos na kamalayan sa utak ng assassin. Haha, hindi man ako kapanipaniwalang manlalaban, isa akong ordinaryong mamamatay tao, ngunit sa gitna ng 7 mamamatay tao, mayroong mas malakas. Papatayin ka nila, Lin Fang, nang walang pag-aalinlangan. Sabi nung taong natatawa ng nakakaloko. Pagkatapos, ang makajos na kamalayan ng taong iyon ay nasira at siya ay namatay. Nakikita ko, kahit ayaw nilang mamatay, kailangan pa rin nilang mamamatay. Mayroong isang thread ng makajos na kamalayan na nananatili sa loob ng kanilang utak. Isip ni Lin Fang. Pagkatapos ay itinapon niya ang katawan at tumalon muli sa kanyang dambuhalang espada. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1454, Real Assassin. Biglang naramdaman ni Lin Fang ang isang hibla ng kamalayan sa paligid niya. Tumingon siya, nagulat nang makitang ang hibla ng kamalayan na nasa utak ng mamamatay tao, ay hindi kumalat at sa halip ay gumagalaw patungo kay Lin Fang. Sira, sabi ni Lin Fang na nagpakawala ng sword energy. Gayunpaman, ang hibla ng makajos na kamalayan ay nahati sa ilang mga bituin na patuloy na gumagalaw patungo kay Lin Fang. Sumimangot si Lin Fang at tumingin sa makajos na kamalayan. Nawala ito sa loob ng kanyang damit. Anong sorcery ito? Bulong ni Lin Fang. Hindi na naramdaman ni Lin Fang ang enerhiya. Sinusundan ba nila ako? Isip ni Lin Fang. Marahil ito ay isang paraan ng pagsubaybay sa kanyang mga galaw. Hindi niya masyadong inisip iyon habang patuloy siyang gumagalaw ng buong bilis patungo sa Sword City. Pagdating ni Lin Fang sa Sword City, may mga taong naghihintay na sa kanya. Bagamat hindi niya nakikita ang mga ito, nakarinig siya ng ilang mga tunog, kakaibang tunog na naging dahilan para hindi siya komportable. Sinubukan niyang manatiling kalmado at payapa habang inilalabas niya ang kanyang makajos na kamalayan. Handa siyang lumaban kung sakaling masubaybayan ang kanyang mga galaw. Palakas ng palakas ang mga tunog sa kanyang ulo. Nararamdaman niya na anumang oras ay mamamatay na siya. Nanatili si Lin Fang sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit ang mga tunog ay nagpalamig sa kanya. Para siyang Nine Netherworld Song. Nakakatakot na soundwave technique. Ang mga tunog ay tumutunog sa parehong bilis ng lupa at langit. Isip ni Lin Fang. Laming-galing si Lin Fang sa paligid at nakita ang ilang tao na naglalakad sa kalye na kapareho niya. Ang sikat ng araw ay nagpainit sa kanya ng kaunti, ngunit ang mga tunog ay umalangaw pa rin sa kanyang ulo. Ang mga soundwave ay umaatake sa kanyang determinasyon. Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged at umawit ng isang mantra. Ang kanyang boses ay naglalaman ng mga enerhiya ng buhay na pagkatapos ay pumaligid sa kanyang katawan. Nagsimula siyang kumalma at nakaramdam ng init. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang dambuhalang espada ni Lin Fang ay tumigil sa paggalaw habang ang mga nakakatakot na enerhiya ay gamulong sa mga alon patungo sa kanya mula sa bawat panig, tulad ng isang mabangis na hayop. Ang mga lakas na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa mga nasa tarangkahan ng teritoryo ng Wen Clan. Alam ng Imperial Assassin Union kung gaano kalakas si Lin Fang at mas pinaghandaan nila ang kanilang sarili sa pagkakataong ito. Slash. Ang nakasisilaw na mga ilaw ng espada ay lumitaw sa kalangitan. Ang tanging nakikita ni Lin Fang ay isang araw. Ang taong iyon ay dapat na humiram ng lakas ng araw at ginagamit ito sa kanyang pag-atake ng espada. Mamatay. Sabi ni Lin Fang na nagpapakawala ng lakas ng pagsumpa ng kamatayan. Kasabay nito ang pagsipol ng espada niya. Pagkatapos, si Lin Fang ay naging isang matalim na espada, na napapalibutan ng nakakasilaw na mga ilaw ng espada. Ang kanyang TNG sword ay gumuhit sa kalangitan at mabilis na lumipat patungo sa kanyang kaaway. Slash, slash. Sa likod niya, may lumitaw ulit na chi. Biglang nakaramdam ng sobrang lamig si Lin Fang, na parang mag-freeze. Ito ay ang polar kabaligtaran mula sa Sun Sword sa itaas niya. Ang isa pang tunog at ilan pang sword lights ay lumipat patungo sa kanya. May nakita siyang silhouette na nakasuot ng puting damit, parang isang magandang babae na may hawak na espada. Ang espadang iyon ay isang ilusyon lamang, ngunit ang lakas ng ilusyon ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa lakas ng espada. Ang dalawang cultivator na sinusubukang patayin si Lin Fang ay napakalakas. Dalubhasa talaga sila. Pakiramdam ni Lin Fang ay hindi siya makagalaw, kung hindi, mamamatay siya. Napakalapit ngunit hanggang ngayon. Sabi ni Lin Fang. Bigla siyang sumulpat sa isang lagusan. Ang tatlong tao na itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Fang ay hindi na makalapit sa kanya ngayon. Ngunit bigla, naramdaman ni Lin Fang na kaladkarin siya palabas ng so close yet so far technique. Nakita niya ang isang napakagandang babae na sinusubukan siyang akitin. May hawak siyang espada habang unti-unti siyang naghuhubad. Gayunpaman, malamig nang umiti si Lin Fang. Hindi gumana ang illusion spell na iyon, si Yiren Lei ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa kanya sa paggamit ng mga naturang spell. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang. Biglang may lumabas na mga ilaw ng demonyo mula sa kanyang mga mata. Hindi na mukhang seductive ang dalaga. Ang death chi na lumalabas sa mga mata ni Lin Fang ay agad na pumasok sa mga mata ng babae at pinugutan siya ng ulo mula sa loob. Biz.
Matapos patayin ang babae, isa pang babaeng nakasuot ng puting damit ang sumugod kay Lin Fang. Ang kanyang sword lights ay nakatutok sa lalamunan ni Lin Fang. Nakakatakot na pag-atake. Isip ni Lin Fang. Ang babaeng iyon ay nasa ilusyon din ni Lin Fang. Pumasok siya kasama ang babaeng kamamatay lang ni Lin Fang. Galit na sumigaw si Lin Fang at yumanig ang lupa. Isang demonyong hari ang lumitaw sa likod ni Lin Fang. Kung hindi ginamit ni Lin Fang ang kanyang walang laman na robe sa kalawakan, sa napakahirap na sitwasyon, namatay na sana siya ng hindi mabilang na beses ngayon. Boom! Nayanig ang lupa. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay, na parang kamay ng demonyo, at lumabas ang mga sword energies mula rito. Ang kanyang kamay ay mas malaki kaysa sa buong katawan ng kanyang kaaway. Ang nakakatakot na sword energies ay tumagos sa kanyang demonyong kamay ngunit hindi ito nawasak. Biz! 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 Sa himpapawid, sabay-sabay na lumitaw ang apat na asasin sa paligid ni Lin Fang. Hindi pa rin sila tapos sa kanya. Lumipat ang kanilang mga enerhiya patungo kay Lin Fang. Hindi niya magamit ang kanyang walang laman na space robe para makatakas sa pagkakataong ito dahil napapaligiran siya ng mga tao sa lahat ng panig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1455, Labanan ng Soundwave. Ang mga asasin ay nasa paligid niya at pinag-iiba ang kanilang mga lakas. Gusto nilang ganap na sirain si Lin Fang. Walang laman ng space shield. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang walang laman na space robe upang balutin ang kanyang sarili ng walang laman na lakas ng espasyo. Muntik na siyang mawala. Hindi nagbago ang mga ekspresyon ng mukha ng mga mamamatay tao habang pinapalibutan ng kanilang mga enerhiya si Lin Fang. Siya ay nahuli sa isang web ng enerhiya. Umalangaw ang mga hagong sa paligid niya, na nagpapaalala sa kanya na kung muling lumitaw siya, mamamatay siya. Nang muling lumitaw si Lin Fang, ang banal na celestial chi ng kanyang linglong ay muling namulaklak, empty space bestial illusion technique, so close yet so far. Sa sandaling iyon, ginamit ni Lin Fang ang kanyang buong lakas para magtago sa loob ng ilusyon. Ang nakakatakot na sword energies ay umaatake sa bakanteng espasyo, ngunit hindi nila nasugatan si Lin Fang. Para siyang nasa ibang lugar. Sa wakas, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng mga asasin. Si Lin Fang ay gumamit ng lakas ng isang banal na sandata noon pa lamang, ngunit ngayon ay ginagamit niya ang kanyang sariling enerhiya. Mataas na antas na walang laman na enerhiya sa espasyo. Siyempre, ang abstruse na enerhiya ni Lin Fang ay wala sa pinakamataas na antas, kaya ginawa niya ang kanyang enerhiya na pinagsama kasama ng banal na celestial ni Linglong upang lumakas pa. Hindi siya maabot ng mga atake ng espada. Sinamantala ni Lin Fang ang mga pagbaluktot sa espasyo sa paligid niya para umangat sa hangin. Pagkatapos, lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw kasama ng mga enerhiya ng kamatayan. Sa wakas ay nagawa ni Lin Fang na umangat sa hangin at maaaring tumingin sa ibaba sa lahat ng mga asasin sa ilalim niya. May 6 na asasin sa kabuuan at hindi sila natuwa na nakatakas siya. Biz. Bumalik ang 6 na asasin at unti-unting nawala. Tila nagsasama-sama sila sa tanawin. Nakakatakot na pag-atake. Isip ni Lin Fang. Nararamdaman niya ang tila isang grupong pag-atake na nabubuo. Marahil iyon ang kanilang trump card. Ang kanilang chi ay ganap na nawala, na parang walang tao. Baril ako, patayin mo. Sabi ng boses sa isipan ni Lin Fang. Namalayan niyang may nakatayo sa tabi niya. Ang taong iyon ay nakasuot ng nakaplated na sombrero na kawayan, ngunit hindi makita ni Lin Fang ang kanyang mukha. Ang taong iyon ay may busog at palaso sa kanyang mga kamay. Sige. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Isang watcher na naman. Ngunit ito ay hindi katulad ng dati, sila ay mukhang eksaktong pareho. Maging ang boses niya ay ganoon din. Gayunpaman, alam ni Lin Fang na hindi ito ang dating watcher dahil sa kanyang tangkad. Ang isang ito ay bahagyang mas maikli. Ang watcher ay nagpaputok ng palaso patungo sa grupo ng mga mamamatay tao at pagkatapos ay lumipad si Lin Fang na parang hangin. Slash, slash. Ang nakasisilaw na mga ilaw ng espada ay gumalaw kasama ng palaso. Gayunpaman, sa parehong oras, lumitaw ang isang mas nakasisilaw na espada. Napakaputla ng lumitaw na cultivator. Agad siyang pinatay ng sword energies. Ang watcher ay lumipad pabalik sa tabi ni Lin Fang at nagpaputok ng isa pang palaso. Mas maraming chi ang gamulong sa mga alon patungo sa kaaway. Malamig na umungol si Lin Fang at naglabas ng higit pang sword chi gamit ang palaso. Kahit na ang mga asasin ay hindi kapanipaniwalang mga mamamatay tao, kung sakaling matagpuan sila ng kanilang mga kaaway, lalo na ang isang kaaway tulad ni Lin Fang, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon, lalo na't ang isang watcher ay tumutulong na ngayon kay Lin Fang. Isa pang asasin ang namatay. Tumakas sila. Sa Lin Fang. Sa pagkakataong ito, ang watcher ay naglabas ng isa pang arrow at itinutok ito sa ikatlong asasin. Ang kanyang palaso ay pumutok na kasing lakas ng mga nauna. Gustong umatake ni Lin Fang, ngunit isang tunog ang pumasok sa kanyang utak. Naapektuhan din ang watcher ng biglaang pag-atake. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at dahan-daang nahulog ang kanyang palaso. Ang 7 mamamatay tao. Paus na sabi ng watcher. Pagkatapos, gamulong ang chi sa mga alon at lumitaw ang isang silweta. Ang taong iyon ay nakasuot ng berdeng-asul na damit at may hawak na maraming plota sa kanyang mga kamay. Gaanong kabilis? Isip ni Lin Fang. Halos 1,000 metro ang layo ng kalaban, ngunit mahirap siyang makita dahil sa kanyang liksi.
Nakita na ni Lin Fang ang ilan sa 7 assassin dati. Sila ay nasa mas mataas na antas mula sa mga ordinaryong mamamatay tao. Halimbawa, si Bai Qiuluo mula sa Sunset Pavilion. Malamang isa siya sa 7 assassins noon. Ang 7 mamamatay tao ay marahil ang pangunahing mga disipulo ng Imperial Assassin Union, ngunit ang ilan sa kanila ay namatay na. Hindi na nagtago ang ibang mga assassin, sa halip ay tumalon sila sa tabi ng malakas at panay na tumitig kay Lin Fang at sa Watcher sa malamig na paraan. Hindi pa nila nagawang patayin si Lin Fang, kaya ngayon ang 7 assassin ay kailangang masangkot. Lin Fang. Sigaw ng assassin, talagang napailing si Lin Fang sa boses niya, ngunit nanatili siyang kalmado sa labas. Sinimulan niyang kantahin ang 9 Netherworlds na kanta para kontrahin ang Soundwave Abstruse Energies. Sa mga tuntunin ng Soundwave, ang 7 Assassin Song ay hindi kasing lakas ng 9 Netherworlds Demoniac Song, gayunpaman, hindi gaanong naiintindihan ni Lin Fang ang 9 Netherworlds Demoniac Song. Nagsimulang tumakbo ang assassin patungo kay Lin Fang. Ang kaaway ay nagsimulang tumugtog muli ng plota habang mas maraming Soundwave ang umaatake kay Lin Fang. Ginagamit niya ang puwersa ng lupa at langit para palakasin ang kanyang Soundwave energies. Isip ni Lin Fang. Nagsimula na ring tumakbo si Lin Fang. Ang lugar sa paligid nila ay napuno ng lakas ng lupa at langit at Soundwaves. Mamatay. Sigaw ng assassin. Inalis niya ang kanyang plota at tumalon pasulong. Ang kanyang lakas ay tumaas sa langit at inapi si Lin Fang. Ang mga Soundwave ni Lin Fang ay tila masisira sa ilalim ng pressure na iyon. Bumalik ka, sigaw ni Lin Fang sa Watcher. Hindi alam ni Lin Fang kung sino sa 7 assassin ang lalaking iyon, ngunit nakalusot siya sa ika-8 layer ng Zun Chi at napakalakas. Bukod dito, kontrolado niya ng husto ang puwersa ng lupa at langit. Ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay pinarami ng 20 mula doon lamang. Ang assassin ay tila lubos na nagtitiwala na papatayin niya si Lin Fang. Hindi lang siya medyo malakas, madali niyang sirain ang mga ordinaryong cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi. Ang mga nakakatakot na enerhiya ng demonyo ay nakapalibot sa katawan ni Lin Fang at ang demonyo sa likod niya ay sumigaw ng galit na galit. Sabog na, ang Watcher at ang mga assassin ay lumipat pabalik. Nararamdaman nila na ang espasyo sa paligid ni Lin Fang ay sabog. Ang space ay naging itim, pagkatapos ay kulay abo, at sa wakas, ito ay sumabog. Si Lin Fang at ang Soundwave ng assassin ay sobrang nakakatakot at naipon sila sa isang lugar, kaya't ang demonyong ilusyon ni Lin Fang ay sumabog. Naglabas ito ng milyon-milyong thread ng enerhiya, na tumusok sa balat ni Lin Fang. Sumigaw si Lin Fang sa sakit, tumutulo na ang dugo. Naapektuhan din ng assassin ng 9 Netherworlds Demoniac Song ni Lin Fang, ang kanyang mga mata ay naging itim, at pakiramdam niya ay namamatay na siya.